Mga idolo, walang may akala na ganito matatapos ang serye ng Cleveland Cavaliers versus New York Knicks. And killing the Cavaliers. Ang Cleveland Cavaliers, isa sa pinakamalakas na depensa sa East ngayon. Bigla na lang binura ng New York Knicks. Any one guy to have to get it done on a given night. Shamet three-pointer, bang! Landry Shamet is now 12 of 13. At ang mas nakaka-excite, ang kababayan natin si Jordan Clarkson. Isang hakbang na lang mula sa NBA Finals. At posibleng makaharap pa si Dylan Harper o Jared McKean para sa kauna-unahang All-Filipino Blood NBA Finals storyline. Pero ang tanong, paano ba na-sweep ng Knicks ang Cavaliers? Ano ang naging adjustment nila? At bakit tila nawala ng sagot ang Cleveland? Alamin natin lahat yan. Hello guys, welcome! Yo, what's up mga idolo? Welcome back sa ating channel. Isa ito sa pinaka-shocking na resulta ngayong playoffs. Lalo nangyari pa sa Eastern Conference Finals. Marami ang nagsabi na dikdikan ng magiging serye ng Knicks at Cavaliers. Oo mga idolo, isa na rin ako sa nagsabi nun. At may ilan pang ang naniniwala. Cavaliers ang mananalo dahil sa lalim ng lineup nila at elite defense. Pero ang nangyari, hindi lang sila basta natalo. Winalis pa sila ng New York Knicks. Paano nga ba sinakal ng Knicks ang Cavaliers? Simulan natin sa pinaka-importanting dahilan kung bakit nanalo ang Knicks. Ang kanilang depensa. Mula Game 1 hanggang Game 4, kitang-kita na handang-handa ang New York sa bawat galaw ng Cleveland. Hindi nila hinahayaan maging komportable sina Donovan Mitchell at James Harden. Ang pinakaunang adjustment ng Knicks ay aggressive switching defense. Kapag may pick and roll ang Cavaliers, mabilis na mag-switch ang Knicks para hindi magkaroon ng open driving lane. At mga idolo, mapapansin nyo rin na every time mahahawak ng bola si Mitchell, dalawa agad sumusugod, minsan trap, minsan soft double team. Ang goal nila, pilitin si Mitchell na ipasa ang bola at ipaubaya sa ibang Cavaliers ang scoring. At effective ito mga idolo ha, dahil habang tumatagal ang serye, parang nawalan ng rhythm ang Cleveland offense. Isa pa sa pinakamalaking dahilan kung bakit na-sweep ang Cavaliers ay ang sobrang lamang ng Knicks sa effort plays. Lahat ng loose ball, rebound, second chance points, halos New York ang nakakakuha. At dito sobrang nagniningning ang frontcourt nila. Hindi nila hinahayaang mangibabaw ang Twin Towers ng Cleveland. Sa halip, sila pa ang nananakot sa ilalim. Napagod ang Cavaliers dahil bawat possession, kailangan nilang lumaban ng doble. At alam nyo naman sa playoffs mga idolo, kapag mas lamang ka sa hustle, kadalasan ikaw talaga ang nananalo. Ngayon, pag-usapan naman natin ang offensive adjustment ng Knicks. Napansin ng coaching staff ng New York. Nahirap depensahan ng Cavaliers ang mabilis na ball movement. Kaya imbis na isolation basketball, mas dumalas ang extra passing. Pansin ninyo mga idolo, mas mabilis umikot ang bola, mas maraming cuts, mas maraming kick-out threes. At dahil dito, nabuksan ang spacing nila. Kapag sumisikip ang depensa ng Cleveland, automatic may open shooter sa labas. At isa pa sa pinakamagandang adjustment nila, mabilis nilang tinatarget ang mismatches. Kapag may mabagal na defender ang Cavaliers, agad nila itong inaatake. Napaka-discipline ng Knicks sa pagpili ng shots, kaya hindi sila natataranta kahit di kita ng laban. Pero syempre, hindi lang dahil magaling ang Knicks kaya sila nanalo. May problema rin talaga ang Cavaliers. Una, inconsistent ang outside shooting nila. Kapag hindi pumapasok ang tres nila, sobrang sumisikip ang opensa nila. Pangalawa, hirap silang gumawa ng adjustment habang tumatagal ang serye. Parang paulit-ulit lang ang offensive sets nila, kaya madaling nabasa ng Knicks. At pangatlo, kulang sila sa physicality. Sa playoffs, hindi sapat ang talent lang. Kailangan mo ng tibay, composure at energy. At dito talaga lamang na lamang ang New York. At ngayon mga idolo, pag-usapan natin ang exciting na parte para sa ating mga Pilipino. Ang ating kababayan na si Jordan Clarkson. Isang hakbang na lang para sa NBA Championship. At habang papalapit ang dulo ng playoffs, mas nagiging posible ang isang historic moment para sa mga Pinoy fans. Kahit alam natin na half-blooded Pilipino lang si JC, pero nirepresenta niya ang ating bansa. At ito pa mga idolo, imagine niyo to, Jordan Clarkson laban kay Jared McKean, o kaya naman Jordan Clarkson laban kay Dylan Harper. Grabe yun mga idolo. Dati, parang panaginip lang na may makapasok na Pinoy o kahit half-blooded Pinoy. Pero ngayon, nagiging sentro sila ng NBA spotlight. At ang pinaka-exciting na part dito, isa sa kanila ang pwedeng makasungkit ng NBA Championship at Sing-Sing. At ngayon mga idolo, sino kaya sa tatlo ang unang makakakuha ng championship ring?
Si Jordan Clarkson ba ng veterano na at matagal nang lumalaban sa NBA? Si Jared McCain ba na mabilis sumikat dahil sa confidence at scoring ability niya? At lalo na sa mga TikTok dances niya? O si Dylan Harper na tinuturing na maraming bilang future superstar? Kung ako tatanungin, sobrang hirap ulaan. Kasi magkakaiba sila ng sitwasyon. Si Clarkson may experience, si McCain may momentum, si Harper may superstar potential. Pero ano man ang mangyari mga idolo, panalo pa rin ang basketball fans sa Pilipinas dahil dumadami na ang players na may dugong Pinoy na gumagawa ng pangalan sa NBA. Ngayon mga idolo, nasweep na nila ang Cavaliers. Mas tataas ang confidence ng Knicks, pero hindi magiging madali ang susunod nilang kalaban. Kailangan nilang ipagpatuloy ang elite defense nila. Kailangan nilang manatiling disiplinado. At higit sa lahat, kailangan nilang iwasan ang injuries at turnovers. Dahil habang lumalalim ang playoffs, lalong bumibigat ang pressure. Sa totoo lang mga idolo, itong serye na ito ay malaking patunay na hindi sapat ang star power lang sa playoffs. Mas mahalaga ang chemistry, mas mahalaga ang adjustments, mas mahalaga ang hustle at depensa. At yun ang pinakita ng Knicks laban sa Cavaliers. Hindi sila basta nanalo, dinumina nila ang serye. At kayo mga idolo, ano masasabi niyo sa naging sweep ng Knicks laban sa Cavaliers? Sino sa tingin niyo ang unang magkakaroon ng championship ring kina Jordan Clarkson, Jared McCain at Dylan Harper? Comment nyo lang sa baba dahil gusto kong malaman ang opinion ninyo. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell button dahil dito sa channel na ito, basketball ang tunay na panalo. Towns the rebound. Knicks look to push again. Beautiful pass. Hart. Anunoby gathers and throws it down. Good ball denial. Now gets out into Bridges. Bridges drives alley-oop and Robinson with the two-handed slam. And for Mikal Bridges, you don't see him make a lot of plays out of ball screen. He loves that pump fake reload going to his left. He's missed a number of those in this series. As again, Mitchell Robinson, same action. Mitchell against McBride, knocked away by Karl Anthony Towns. Alvarado tries a three. Towns on the flush. It's another Nick avalanche. And holding it. Towns throws it in the corner to Brunson. Brunson with 7 to shoot, goes on Strus, flips up the shot and scores. Jalen Brunson once again with a floater. The Knicks a little bit stagnant here. Brunson finds Bridges. Bridges with 5 on the 24. Looking double team. Shot clock winding down. Bridges falling away is up. That's good. Mikal Bridges. Mitchell to Strus. Thought about a three. Now drives. Goes inside. Blocked by Towns. Hands off to Brunson. Brunson drives, kicks it out on Anunoby. Thought about a three. Towns tries a three-pointer, puts it in. Another turnover. Anunoby, Brunson, alley-oop, and Anunoby with the slam. The turnovers once again killing the Cavaliers. And we talked about calling the first timeout. Cavs called the first timeout in this second half, and this is how the Knicks respond. Skill set on display. Anunoby drives, poked away. Hart picks it up. Brunson sets up three-pointer. Anunoby with the follow. They are not necessarily like a great transition team, but they have been getting the ball out quick, and now Landry Shamet showing the entire bag. You want to close out to me? And Robinson looks to hand it off. Shamet gets it. Shamet back to Robinson. Beautiful two-man game. And the big man throws it down. Anunoby made all defensive second team, but it's his offense that has really skyrocketed this year. Knicks, by the way, kept saying he was robbed. He should have been on the first team. Shamet with the steal. Shamet feeds on Anunoby with the flush. Shot clock at 7. McBride leaves in. Tough shot. Gets it to go. Everything going down for the Knicks. From a player in his position, a player that has to come out and impact, he's earned himself some money. Cordy throws it. Now this is their 6th consecutive road win. Once again, this is your Spotlight in Sports. Maraming salamat mga ka-sports. Parang may mali na naman ah. Once again, this is your Spotlight in Sports. Maraming salamat mga ka-sports.